What if one morning pagising mo ay meron kang matanggap na message saying, "Hello, Adam. We want to fly you to Jeddah, the kingdom of Saudi Arabia." Saudi Arabia is a place wherein hindi ko lubos maisip sa tanang buhay ko na mai-invite ako. Kaya talagang nung sinabi sa akin to, pinigil ko munang ma-excite agad. Kasi baka hindi matuloy. Up until pinapirma ako ng kontrata, tinulungan ako sa visa, binili ako ng ticket papunta. Passport to the World! Yan ang pangalan ng event kung saan tayo naimbitahan. Ang Passport to the World ay isang cultural festival na nagse-celebrate ng musika, kultura at talento ng iba't ibang bansa katulad ng India, Sudan, Bangladesh at syempre, Pilipinas. Ang event na ito ay gaganapin sa Jeddah at doon tayo naimbitahan. Dito mag-perform ang karamihan sa mga nag-champion sa tawag ng tanghalan at kasama rin dito si Billy Crawford. Kaya nga rin talagang hindi ako makapaniwala kung paano tayo naimbitahan sa ganitong kalaking event na gaganapin pa sa international stage. Kasi una, hindi naman tayo kilalang singer. Kunti lang naman nakakaalam, nakaboses ko si Michael Pangilinan. At pangalawa, hindi rin naman nila alam na kung sumayaw tayo, para talaga tayong bad boy ng dance floor. Pero syempre, meron silang rason at mission kung bakit nila tayo pinadala sa Passport to the World. At ang mission na gusto nilang gawin natin ay napakasimple lamang. Kailangan nating mag-vlog dun sa event. Yun lang. Tapos after nung vlog, actually, uuwi na tayo. Pero syempre, kung papalipad din nila ako mula Pilipinas hanggang Saudi, hindi naman ako papayag na yun lang yung gagawin natin. I need a hard mission. That's why I, myself, and I will put myself into a challenge na magiging rason kung bakit itong event na to ay malilista sa pahina ng aking buhay na isang event na hindi ko makakalimutan. At ang gagawin natin ay ito. Nandito na tayo sa Saudi Arabia at pagkalapag namin ay napakaganda talaga ng airport nila. Kailangan pa nga namin sumakay ng train para lang makapunta sa baggage area. Kinausap ko na immigration, di ba? Sabi sa'yo, ano? Welcome to Saudi Arabia. At pagkakuha namin ng gamit, ay meron na agad sumalubong sa amin. Part ng Passport to the World team. Sila ang mga nagsusundo sa mga artist na dumadating. Kaya dito, kala mo talaga pil na parang sikat talaga kung maglakad And hindi ko nga pala nabanggit sa inyo na nandito sa Jeddah ang aking tatay. Naka-for good na talaga si Daddy sa Philippines pero it so happen na meron siyang biglaang naging project sa Jeddah. Sabay naman nang merong biglaan din sa akin nag-imbita. At dahil kabisado ni Daddy ang Saudi, ay marami siyang inihanda para sa atin na kailangan yung abangan sa mga susunod na vlog. Meron pang sumalubong sa amin dito na si Kuya, na isang OFW din dito sa Saudi. At maya-maya ay nakita na namin ang sasakyang pang susundo sa amin. Ano yung sasakyan natin, Tol? Sa Land Cruiser ba to? Ano artista ka par, kailangan medyo yung dati. Yun no! First time lang na kami ma-experience to guys, kaya pagbigyan nyo na kami sa aming ka-gratefulnessan. Pre, tingnan mo, automatic yan tol. Sinara ni Kuya. Ganun pala yung feeling ng tol. Shot tayo ng grateful moments. Grateful moments in 3, 2, 1, go. Makikita mo sa imagine mo, success ka bigla kang sumakses Dito, step by step pa lang.
Oops, this is Editing Adam. Habang ine-edit ko to, gusto ko lang ipaalala sa inyo na konting favor lang. Kung mapipindot nyo yung subscribe button, gusto ko lang ipaalala sa inyo na malapit na tayo mag 2 million guys. Konti na lang. Kaya please do subscribe. We are back at papagandahin pa natin lalo yung mga video na gagawin natin. Ganap pa. Gusto talaga. Meet Ate Mel. Siya ang coordinator na mag-a-assist sa atin dito sa event na to. At ito, ang ating kwarto na merong 2 kama, isang magandang CR, at matulog na tayo. Ngayong umaga ay ang itinakdang araw para sa ating gagawin dito sa Saudi. At sasabihin ko na kung ano ba talaga ang ating magiging mission. I'm here, back again, at sasabihin ko na sa inyo ang ating mission. Music please. Tayo ay inimbitang mag-vlog, right? At dahil yan ang mission natin, napag-alamang ko pala na hindi pala tayo kasama sa mga listahan ng mga taong papanik sa stage. Do you get that? Do you get that? Kumbaga, hindi tayo makakapanik sa stage. Pagtapak dun sa stage, ayun yung simbolo talaga na nakatapak ka sa international stage. Kasi pagtapak mo dun sa stage na yun, makikita ka ng iba't ibang lahi. Sobrang daming tao, tapos mapupunta ka dun sa TV na malaki, tapos pwede kang mag-ano, wow, what's up, guys? Yun kasi yung pangarap ko talaga eh. At pwede nyo sabihin na, ba't hindi mo nalang i-request? Actually, yun din yung naiisip ko eh. Kaso nga lang, yung event na to ay hindi basta-basta. Una, ibang lahi yung mga nag-organize nito. So kung i-request ko yun, mahihirapan ako na i-explain kung ano yung gusto kong sabihin. At bawat segundo, bawat galaw, ultimo paggalaw ng buhok, kalkulado nila. At sobrang daming bodyguard sa event na to. Kaya naman, talagang napakahirap ang makaakyat sa stage. Pero, hindi nga tayo papayag ng ganun. This is our first time na makapunta sa Saudi. Pinalipad tayo ng malayo at kung hindi tayo makakatapak sa stage, oo, naimbita tayo international, pero hindi ko makikwento sa magiging anak ko na nakatapak si daddy sa international stage dahil hindi naman tayo nakatapak doon. You get the point? That's why yan ang ating magiging mission. Oplan, makaakyat si Adam Alejo sa stage ng Passport to the World. Okay guys, at exactly 1 hour ay meron ng susundo sa atin papunta sa Passport to the World event. Pero before everything else, gusto ko lang din munang ipakilala sa inyo ang taong dahilan kung bakit ako nakapunta dito sa Saudi. Kasi basically the story is napapanood niya pala ako. Napakilala ko na sa inyo, none other than Joshua Salva. Hey! Eto na guys, kasama na natin si Mr. Joshua Salva. Pre, maraming salamat ah. Oh, wala naman. How long is your stay there? 1 week ba? 1 week bro, 1 week. Oh. So bro, may 1 week kang gumawa ng solid na content dyan. Not just the event, Yes. pero around Jeddah. So I'm really looking forward sa gagawin mo dyan na storytelling. Dahil nga once in a lifetime experience lang ang makapunta sa Jeddah, kailangan talaga natin mag-shoot ng mga malulupit na content. And etong pinapanood nyo is episode 1 pa lang ng ating Saudi series. Papakita ko pa sa inyo ang isang buong vlog from day 1 to day 7 na nangyari sa amin dito, lahat ng experiences at lahat ng ginawa namin. And meron din tayong sinut na banger content wherein I told my dad to blindfold us, draft us anywhere nang wala kaming pera, and ang goal ay makauwi kaming dalawa ni Robert. Kaya make sure na abangan nyo lahat ng mga i-release natin. I'm so grateful and God bless you so much. Eto na nga at papunta na tayo sa Passport to the World. Hanggang ngayon ay hindi pa rin talaga ako makapaniwala na nandito tayo sa Saudi Arabia. Kaya naman,
kailangan natin tong sulitin. Kailangan ay hindi talaga tayo mapahiya. Pagkadating pa nga lang namin dito ay naramdaman ko na rin ang higpit ng mga tagabantay sa event dahil kahit nakasakay na kami sa mismong sasakyan ng Passport to the World ay hindi pa rin agad kami pinapasok. At pagbaba namin ay sinalubong na agad kami ng mga organizer at kanilang project manager. Pinaliwanag kaagad nila sa akin kung ano-ano ang mga dapat kong gawin. At sa mismong pagpapaliwanag na yon, doon ko naramdaman na kailangan ko talagang seryosohin to. Nakita ko pa nga dito si Kiyo na medyo kahawig ni Flo G. Share ko lang. At dahil may mga instruction na kaming natanggap, nung binigyan kami ng signal na pwede nang mag-ikot, agad na namin ginawa ang aming misyon. Ang misyon natin ngayong gabi ay makuhaan ng lahat ng pinaka-importanting pwesto sa buong event. Kasama dyan ang entrance, lugar kung saan pwedeng magstay ang mga bata, ang bilihan ng pagkain at syempre kung saan sila pwedeng kumain. Lahat ng ito ay kailangan masama ko sa vlog ko dahil ito ang aking trabaho. Ang daming nangyayari sa araw na to. Habang tayo ay nagsushoot, nagsisimula na rin mag-perform ang mga artist. Dahil first time ko to ay hindi ko pa rin talaga gamay kung paano namin isushoot ang bawat moment. Kaya lahat ng pwedeng kuhaan ay kinuha na lang namin. Umiikot kami ng umiikot pero sa pag-ikot ko ay hindi ko na namalayan ang bilis na pala ng oras. At nakita ko din na talagang sobrang planchado ng lahat ng papanik at bababa sa stage. At ang masakit na parte ay hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon para makapanik dito. Galing ni ate. Meet Ate Irene. Isa siya sa mga performer na naimbitahan din dito sa Passport to the World. Nakita namin siyang mag-perform at talagang sobrang galing. Sa hindi nasang pagkakataon, nakilala namin siya dahil kasama namin siya sa aming tent. Kaya pagkatapos ng lahat ng performance, nung makita ko siya ulit, dito na pumasok sa isip ko na what if kunin ko na tong pagkakataong ito para subukan ng isang ideyang biglang pumasok sa isip ko. Meron po kayo bukas? Bukas meron kaming May 1, May 2, May 3. So, bukas makakasama namin si JM De La Serna, si Mariel, tsaka si Billy Crawford. Wow! Bert, sikreto lang itong request natin. Sige, request to. Kasi meron talaga akong pinaka-goal. Yung makapanik nga sa stage. Kaso fail ako today. Oh! Tomorrow kaya yun. Kahit ano yun, 2 minutes, no? Sige, sabihin ko sa may ano. Sabihin natin sa may. Tawagin mo lang ako, te. Bukas, kahit 2 minutes, bigay ko sa'yo. 2 minutes lang, 2 minutes. Promise. Okay. Para ma-feel ko lang yung ano. Of course, yung stage. Oo. Ang sarap. Mukha namang medyo napapayag natin si Ate Irene. Pero kailangan pa talaga magpaalam sa pinaka-coordinator. Sige, sabihin ko sa may ano. Sabihin natin sa may. Tawagin mo lang ako. Dahil tapos na ang event ngayon, bukas na natin ito masusubukan ulit. So basically, naiwan tayo sa progress na kailangan nating mag-antay kung papayag ba ang coordinator. Pero may biglang nangyari. Mr. Billy Crawford. Out of nowhere, dahil tapos na ang event, ay bigla kaming may narinig na kumakanta at si Sir Billy pala to. At dahil tapos naman na ang program, ay tinignan namin kung makakalapit kami sa kanya. At sinabi sa amin to. You can make a video with him. You can make a video with him. Ibig sabihin, pwede kami lumapit. Kuya Billy, kamusta po? Okay, ito inutil pa rin. Yeah. Hello po. Nagulat kami, pa-practice ka daw. Kala namin na lang, -1. Nakausap natin si Billy Crawford. Pero actually, hindi yun yung highlight. Dahil ang highlight ay nandito na tayo sa mismong stage. Yo, what's up? Nakaapak na tayo sa stage. Wala nga lang tao. At dahil nabigyan tayo ng tsansang makaakyat dito sa stage kahit walang tao, ay naisip ko na paano kaya kung actingin ko na lang kung sakaling magkakatotoo talaga yung pag-akyat ko dito. 2 minutes lang yan, 2 minutes lang. Medyo nag-fail tayo ngayon guys kasi alam mo yun, wala pa eh. Pero hopefully matupad yung pangarap natin bukas. Eh ito kinakausap, kinukuntsaba ko na sila kuya, sana matuloy no.
Kumakanta tapos dancer pa. You know? Yeah, bukas ya. Pag nabigyan ako pagkakataon niya. Yan! Paglalabas. Kasi pre-practice ko na talaga. Okay, sige. Pagpasok na, 2 minutes lang yan, bigyan nyo lang ako. Pagpasok ko dyan, Assalamualaikum! At then, pagpasok niya, tapos biglang, bang! 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 Like, woo! Gusto niyo pa ba ng more? Yeah! Alright! More! Depende na bukas yan. Pag napagbigyan talaga ako, ipapaalam pa rin kasi yun tuloy. Hindi naman parang Christmas party na pwede agad. Tama si Robert, hindi naman to parang Christmas party lang na pwede agad mangyari yung mga request namin. And as of the moment, si Ate Irene ang pag-asa natin. Magpapaalam daw siya. Pero naalala ko na yung pagpapaalaman ni Ate Irene ay kilala ko din, which is si Ate Mel. Kung maaalala nyo, siya yung sumundo sa atin sa harap ng hotel. Kaya dumirekta na rin ako at nag-chat sa kanya. Ate Mel, pwede po ba na makaakyat ako sa stage? At eto ang sabi niya. Gawa natin ng paraan, be. Pero anong sasabihin mo pag nasa stage ka na? Today is historical day because we don't know yet kung magagawa ba natin yung mga naisip natin kagabi. Hopefully, payagan tayo, pero pupunta lang tayo sa event na yun ng magbabaka sakali. Yes, that's right. Eto na ang pinaka-iintay nating sitwasyon. Makakatungtong kaya tayo sa ating pangarap? Kaninang umaga, ilang beses akong nanghingi ng confirmation. Nag-chat tayo ng 1:42 PM. Pero walang reply. Nag-chat ulit tayo ng 5:32 PM. Pero wala pa rin. At unti-unti na akong nawawala ng pag-asa. Pero, nag-antay lang tayo ng nag-antay. At habang nakikita ko na nagpe-perform ang mga artist, at nakita ko na rin si Billy Crawford na nagpapasaya ng mga tao sa ibabaw ng stage. Ako naman ay nasa baba. Ano kaya ang pakiramdam doon sa taas ng stage? At sa tagal ng ating pag-aantay, ay pumatak na ang alas 11. Pero, merong biglang kumausap sa akin. Pero hindi ko na nga rin talaga na-videohan ng maayos yung mga pangyayaring to. Basically, yung kumausap sa akin is sila yung mga pinaka-head, yung mga nag-o-organize na talagang nasa taas. Kinausap nila ako at tinanong kung ano daw ba yung gusto kong gawin. And sa sobrang kaba ko, nasabi ko na lang na gusto ko lang pong makipag-selfie sa crowd. Take a selfie with the crowds. Yes, Okay? yes. Pero, nag-usap silang dalawa. Hindi ko maintindihan. Nag-usap sila sa kanilang lingwahe. Pero habang nag-aantay lang ako, nagdarasal at nakikinig sa kanila, may biglang lalaking pumunta at nagsabi ng, Okay. Naglakad sila palayo at syempre sinundan ko. At sa aming paglalakad, lumalapit na kami sa stage. As of this moment, hindi ko na alam kung ano yung isipin ko. Talaga bang pinayagan na ba nila ako? O ano ba yung nangyayari? Iniisip ko dito, shucks! Ito na nga ata talaga yun! And pagpunta niya sa stage ay kinausap niya yung parang floor manager ata yung tawag dun. Sumayaw siya at pinaupo nila ako sa bangko at binigyan ng mikropono. Pagkahawak ko ng mikropono, dito ko na napagtanto. Pinayagan nila ako. Binigyan nila ako ng oras para gawin ko yung mga gusto ko. Pero habang nandun ako, ay doon na pumasok lahat ng mga pag-overthink. Sa harap ng iba't ibang lahi, libo-libong mga tao, mabibigyan tayo ng tsansa na makabati at makapunta sa gitna ng stage.
kumakabog yung dibdib ko sa kaba. Talaga bang parang sasabog na. Tapos paano kung pagpunta ko dun sa gitna ay wala sa ating pumansin? Sumigaw lahat ng boo! Umuwi ka na sa inyo! Super, niisip ko lahat ng sabay-sabay sa aking utak. Pero habang nag-aantay ako, ay pinaalala nilang muli. 2 minuto at dapat magawa natin ng maayos to. What's up? Assalamualaikum! Hello po! Kung hindi niyo po kilala, ako po si Adam Alejo. Pinadala po ako dito ng yung Passport to the World para mag-vlog-vlog. Okay lang po ba? Isama ko kayo sa vlog ko! So, ganito lang po yung gagawin natin. Madali lang po. Sisigaw lang po ako. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Tapos kayo po, itataas niyo po yung kamay niyo nang may kasawang malakas na hiyawan. Okay po ba yun? Ganito na lang po isipin niyo. Kung hindi niyo po ako kilala, pikit na lang po kayo. Tapos isipin niyo po si Alden Richards yun. Okay na po. Ito na po. Once in a lifetime experience lang po to. Ito na po 1, 2, 3. Assalamualaikum! Hindi po na-record. Isa pa! Pinawalas! Assalamualaikum! Maraming salamat po. Hindi mo rin talaga alam kung saan ka dadali ng buhay no? Pero kung may takeaway lesson tayo dito, nako, sobrang cliche nito. Galingan mo lang talaga palagi. Dahil may mga taong makakakita ng worth mo. At someday, mabibigyan ka din ng mga hindi mo inaasahang opportunity na dadating sa'yo. And siguro, lagi mo lang din tandaan na pag malapit ka na sa tagumpay, mas maraming bagyo ang dadating sa buhay mo. Pero tagusan mo lang lahat. Offline, makaakyat si Adam Alejo sa stage. Passport to the World. Kita-kits sa episode 2 natin sa next upload at syempre, huwag nyo kalimutang mag-subscribe dahil malapit na tayo mag 2 million subs. And shoutout nga pala kay Shanks.e sa pag-follow sa akin sa IG. Every week meron tayong ipa-follow back. And sa next upload natin, ipapakita ko sa inyo ang kabuoang nangyari sa amin sa buong 1 linggo namin dito sa Jeddah. Kaya ayun lang, create beyond dreams.